Kasi naman, Michelle, huwag ka nang mangarap na magkaroon ng gwapong siyota dahil mabibigo ka lang. Ang dapat sa'yo, humanap ng katulad mo rin. Handog ng DZRH ang tula and sa kanyang panahon. May mga taong salat na nga sa buhay ay waring salat din sa kaligayahan. Paano kaya nila dapat harapin ang malupit na biro ng buhay? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Michelle sa ating tulang sa kanyang panahon. Tagal naman ng tricycle. Yung iba naman kasing driver, kapag ganitong mainit, tinatamad mamasada. Nakakainis. Ang init pa naman maghintay. Hello, Jim. Oh, ito na naman si Michelle. Mukhang sasabay na naman sa akin sa tricycle to. Naghihintay ka rin ba ng masasakyan? Oo, papasok ako sa trabaho eh. Uy, sabay ulit tayo sa tricycle, ha? Mamamalengke kasi ako eh. Pasensya na. Mag-special ka na lang kasi special ang kukunin ko eh. Nagmamadali ako eh. Dadaan din naman sa palengke ang tricycle na sasakyan mo eh. Isa pa, ayoko nang tinutokso ko sa'yo ng tropa ha. Naiinis ako eh. Iniisip nila pumapatol ako sa mukhang... Naiintindihan mo na siguro yun. Hindi naman tayo bagay eh. Sige, Ha? special na lang din yung sasakyan kong tricycle. Pasensya na. Ang sakit-sakit, Grace. Sa kanya ko pa narinig, hindi kami bagay. Tumahan ka na nga. Huwag mong pag-aksayahan ng luha ang ganong lalaki. Gwapo nga. Saksakan naman ng pintasero. Kung bakit naman kasi siya pa ang nagustuhan mo? Hindi niya ako magustuhan kasi pangit ako. Mukha unggoy. Bakit kasi pinanganak pa akong ganito? Pambira ka naman, oh. Parang sinisisi mo pa ang Diyos sa kalagayan mo, ah. Ay, huwag kang ganyan. Naniniwala ako na may magandang dahilan ng Diyos kaya ginawa ka niyang ganyan. Ano naman maganda doon? Lagi na lang ako nasasaktan sa panunukso ng mga kalugar natin at sa tuwing nagmamahal ako. Nasasaktan ka dahil hindi yun ang itinakda niya para sa'yo. Bakit hindi mo hingin ang itinakda niya? I'm sure meron yun. Dahil lahat ng tao ay may kani-kanyang takdang kapalaran. Tulad ko. Natagpuan ko ang boyfriend ko nang magpunta ako sa isang radio station. Oh, Sa bagay. Baka nga sa ibang paraan ko makikita ang lalaking para sa akin. Elmo, halika na. Magmerienda na tayo habang mainit pa itong ginawa kong kakanin. Bakit tayo lang? Cora, nasa si Michelle? Ay, nako, umalis. Nakatodo makeup pa nga eh. Saan pupunta? Makikipagkita raw doon sa boyfriend niya sa Facebook. Oh, batang yun oh. Kung ano-anong paraan ang naiisip para magkanobyo. Nandiyan makipag-text mate, ngayon naman sa Facebook. May delikado mga parang yan. Sinabihan ko naman siya mag-ingat. Kaya nga isinama niya si Grace. Alam mo, Elmo, naaawa ako sa anak natin. Siyempre gusto rin niya maranasang ligawan at mahalin, tulad ng ibang kadalagahan. Naaawa rin naman ako. Pero hindi naman natin alam kung kailan ang tamang panahon na itinakda para sa kanya. Kaya hindi siya dapat maging mapusok. 20 anyos pa lang naman siya. Ang dapat niyang gawin habang naghihintay,
ibaling ang pansin sa mga bagay na makabuluhan. Totoo, Jim. Iba na naman ang naghatid kay Michelle kahapon. Malamang dong, nauntog at nagising na yung lalaking dating naghahatid sa kanya. Kaya, iniwan na siya. Kaya iba na naman ang kasama niya. Ano pa? Walang lalaking makatatagal ng maging girlfriend ng ganong itsura. Mukhang unggoy. Sa bagay, kahit ako. Hindi rin ako tatagal. Ano, kita mo? Bakit kaya ganun ang itsura ni Michelle? Baka ipinaglisa ni Aling Cora sa isang unggoy. Tama na! Ay, Tigilan niyo lang nga ako. Michelle, Wala na kayong pinagpinigyan sa kundi ako. Eh, Wala naman akong ginagawa sa inyo, Michelle, pasensya na, ha? kasi naman, Michelle, huwag ka nang mangarap na magkaroon ng gwapong siyota. Rob. Dahil mabibigo ka lang. Ang dapat sa'yo, umanap ng katulad mo rin. Ang lubid na ito. Itong tatapas sa mga paghihirap ng loob ko. Wala palang bata ako. Lagi na lang ako tinutupso. Pinagtatawanan ng mga tao. Dahil sa itsura ko. Wala rin magmahal sa akin. Kahit yung dalawang naging boyfriend ko sa Facebook, iniwan din ako. Nung makita itsura ko sa personal. At malamang, in-edit ko lang ang mga picture ko na pinupost ko doon. Hirap na ako. Totally kong lubid na to. Silig ko. Tapos, isasabit ko dun. Paalam, inay. Itay, patawarin niyo ako kung iiwan ko na kayo. Talagang hindi ko na kaya. Naitali ko na sa leg ko yung lubid. Sasabit ko dito. Iyan ay hilaing ko. Anak! Anak! Ano gagawin mo? Akin na yan, lubid na yan. Bakit ka magpapakamatay, anak? Hindi mo na ba kami mahal ng tatay mo? Hirap na bulog ko. Makiramdam ko, wala akong lugar dito sa mundo dahil sa panlalaki sa akin ng tao. Mali ka, anak. Mali ka. Lahat ng tao may lugar dito sa mundo. Bigay yun ng Diyos. Kasama ng pagpapahiram niya ng buhay sa atin. At ang lugar na yun, mapapaganda natin kung gagawin natin makabuluhan ang ating buhay. Kung nasasaktan ka sa mga nangyayari sa'yo, lalo kami. Dahil kami ang mga magulang mo. At mahal ka namin. Ngunit nagpapakatatag kami para sa'yo. Kaya sana naman, ganun din ang gawin mo. Huwag mo kaming iwan, anak. Huwag. Mabuti na lang pala, naabutan ka ni Aling Cora. Oo, kung hindi malamang, nilibing na ako. Huwag mo na nga uling gagawin yun, ha, Michelle? Uy, kasalanan malaki yun kay Lord. Talagang hindi na, Grace. Nagliwanag ng isip ko dahil sa pangyayaring yun. Hindi pala ako dapat patalo sa mga nanunukso at tumahamak sa akin. Kahit ganito ko, magagawa ko pa rin pagandahin ang buhay ko. Yan ang kaibigan ko. Palaban na ngayon.
ang kanin at ulam. Nay, Tay. Salamat, anak. Buti naman at nagluto ka ng hapunan natin, Michelle. Natagalan kami ng nanay mo kinakapitan eh. Bakit po ba? Abay, yung kaibigan kasi ni Kapitan, Oh. hinold up. Malapit dito sa lugar natin. Nahuli naman yung hold-upper. Kaso, yung maliit na bag ng kaibigan ni Kapitan, ay hindi na nakuha doon sa ng hold-up. Yung relo lang ang nakita. Eh, sabi raw nung hold-upper, tinapon daw sa isang basurahan dito sa lugar natin. Ho, Eh, kaya tinanong kami kung may nakuha kami sa basurahan natin. Na bag na kulay itim. Eh, wala naman kami napulot. Nay, Tay, meron po ako napulot na ganong bag sa basurahan. Ha? Nung nilinis ko po yung kanina. Ano? Tapos nakita ko ang daming pera. Oh, Naku, Elmo, anong gagawin natin? Nay, Tay, gusto ko pong ibalik yun sa kaibigan ni Kapitan. Oh, salamat sa pagbabalik mo sa akin itong pera ko, Michelle. Kung iba yon, baka hindi natin sinuli. May malaking halaga rin ang kalahating milyong piso. Hindi ko po maatim. Hindi po maatim ng konsensyon kung ang kinin ng hindi sa akin, Sir Victor. ay, pinalaki namin siya na maging tapat, sir. Salamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa iyo, Michelle. Napakaganda ng kalooban mo. Masaya po ako. Masarap palang gumawa ng kabutihan kahit papano. May nagiging maganda sa akin. Huwag sana kayong magagalit. Bakit ba nagkaganyan ang itsura ni Michelle? Sir, hindi ho rin namin alam. Pinanganak ko lang ho kasi siyang ganyan eh. At habang lumalaki ho siya, unti-unti rin tumubo yung mga balahibo niya na tulad ho sa unggoy. Hindi rin ho namin siya maipagamot dahil mahirap na ho kami. Kung papayag kayo, gusto kong tulungan si Michelle. Ho? Sir Victor? Dermatologist ang dalawang anak ko. At baka makatulong siya sa kanya. Talaga po. Naku, Sir. Maraming salamat po. Gusto ko po talagang magbagong itsura ko. Kung ganon, isasama ko kayo sa Maynila. Michelle, isa na namang taong nawawala ng pag-asa ang natulungan mo. Na bago ang pananaw niya sa buhay dahil sa pagkausap mo sa kanya. Halos hindi po siya makapaniwala nung malaman na pareho lang kami ng itsura noon at ginamot lang po ako ng mga anak ninyo. Kaya iba na ang itsura ko ngayon. At dahil doon, ngayon, handa na siyang sumailalim sa gamutan. Oh, Hindi talaga kami nagkamali, Michelle, sa pagkuha sa iyo bilang sekretary ng aming clinic. Inay! Michelle! Naku, anak! Tinutoko mo talaga ang sinabi mong magbabakasyon ka rin sa atin. Opo, pinayagan naman po ako ni na Sir Victor at ng mga anak niya. Kaya nga, makakasama ko na po kayo ng Itay ng ilang araw. Nasaan nga po pala si Itay? Abay, kumuha ng kakataying manok. Ay, Siya raw ang magluluto ng paborito mong tinolang manok. Anak, oh, ibang-iba ka na talaga ngayon. Abay, wala na yung mga balahibo mo. Hindi ka na mukhang unggoy. tama po kayo. At ang pagbabago kong ito, ay utang ko rin po sa inyo. Inawat niyo ko sa tangka kong pagpapakamatay. Pinaliwanagan. Kaya ngayon, nakamit ko po ang kaligayahan. Laging may matamis na bunga ang bawat kabutihan.
Kaya sana ito'y hangaring makamtan ng bawat nilalang sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at Bobby Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.